na natagpuang patay si Jeneline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantalang humingi rin ng tulong si Alberto Saison upang mabigyan linaw ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Reolyn Saison sa Saudi July 15, 2024. Kinabukasan, July 16, 2024, nabalitaan na lang pumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Reolyn. Parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mong nag-iinarte lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Panoorin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niyo na po sa inyo ang dahilan kung bakit ano pong ikinamatay? Yung nga po sir, di pa po na masabi sa amin kung ano po ang dahilan. Tinatanong po namin tapos nag-iingi po kami ng picture po na ano. Wala po silang ipasa. Nag-report po kami doon sa agent niya. Wala po silang ginawang aksyon. Actually, sir, wala po pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit di niyo po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Wala po pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpakamatay daw po yung kapatid ko. Kailan niyo po nalaman na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yun July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na ho ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death, pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya, pagkadulas niya po yun. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunan at masakit ang likod? Bali ilang beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi, hindi po siya pinapansin. Sabi daw po nag-iinarte po siya. Yun po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, hirap na po talaga siyang huminga, tsaka naghahabol na po talaga siya ng hininga yun, masakit na daw po talaga yung likod niya, halos hindi na po siya makausap ng maganda. Malala na no makausap niyo si Mrs. Opo, malala na po talaga po. Ito yung paulit-ulit na problema, sistema na I would like to find a solution. Kung meron mang Consuelo de Bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyo napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who will be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed, and the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya ay naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Di ba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya
and then they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasang batas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time, dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na wag na nating hintayin na may makulong. Sana wag nang dumating sa ganung punto. Dapat prevention, preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangang manual. Tinatawagan yung OFW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc., etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, paggamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan, parehong kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalong bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahuli sa screening, so wag na natin i-deploy doon yung ating OFW. Matapos lumabas yung result,
na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any, capacity to pay, and to provide safe and environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW huluhan dahil hindi na sweldohan. Number 4, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din. Tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo, nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi mayroong mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga OFWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nagseminar yung amo na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakakaabala sa trabaho, sa oras, let it be. Number 5, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number 6, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema itong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas, after ng kanyang contract, uwing-uwi na siya, pero dadaan muna sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, mag-antay siya ng ilang oras sa pila. May seminars, medical exams at kung ano pang proseso bago ma-issue ang OEC. Despite these supposed safeguards, bakit ganito pa rin ang mga nangyayari? Ano pa ang ating pagkukulang at saan tayo nagkukulang? That's why we are here to discuss this. A year after Anara, bagamat wala pa rin malinaw na report kung ano talaga ang circumstances of death ni na Jeline and Rayolene, I called this committee hearing today precisely to know from the DMW and OWA the urgent steps that we should adopt ASAP to prevent these tragic incidents. As of today, there are 121,503 Filipino workers deployed in Jeddah. Paano natin maproteksyonan ang bawat isa sa kanila? That's the big question. How do we monitor and promptly address their needs in cases of abuse, accidents, health emergencies, or in the event of war? Paano tayo magbibigay sa klolo para maiwasan na sila ay uwing bangkay? I understand that we have a bilateral labor agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. Pero nakasaad ba doon kung paano natin mamonitor ng maigi ang kalagayan ng ating mga kababayan? While we laud the efforts of the Saudi government to finally settling the claims for workers who were previously retrenched
by Saudi construction firms who went bankrupt, we must likewise ensure that the Saudi government provides continued protection for our workers. Kailangan meron din silang commitment na walang namamatay sa ating mga kababayan na nagsasakripisyo sa kanilang bansa. Our terms should be respected and upheld. And if these are violators to such agreements, if there are violators to such agreement, they must be penalized and held accountable in accordance with existing international covenants and laws. Maraming salamat. Now, first things first, pag-usapan po natin itong pagkamatay ni Jeline Arguzon. Nasaan yung agency ni Jeline? Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po'y binibintangan ng kapabayaan? And ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narinig mo naman sa video, nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Napabaya kayo. Go ahead po. Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa UMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. May mga messages po kami at conversation. Noon pong the day na nagreklamo po si Ma'am Winnie po, nung nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming nauna na po kaming nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni Ma'am Jeline. Kasi po meron po kaming page po like Facebook, mga social media platforms. May nag-message po sa amin doon na stranger. That was July 1 po. July 1 at 3 a.m. po, i-message na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message po namin si FRA, kinulit po namin ng kinulit. Ang reklamo po no ni Ma'am Joanne Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jeline. And then, July 2 po, nag-message po si Sir, yung asawa po ni Ma'am Jeline, si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Ma'am Jeline. Loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya, sinabi po namin na ipapalo up po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, dun sa employer at saka po dun sa FRA. Oh, stop right there. So, hindi nyo makontak yung ating worker. So therefore, next step is to contact the employer. And you said you did. Anong klase communication? Was this text, tawag, chat, Viber? Your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Your Honor, kasi meron din po kaming voice call, hindi po siya sumasagot. Di ba nag-chat kayo sa kanya, tapos Opo. sinasagot ka ng employer? Did you get an answer? Hindi po siya sumagot, kaya po tinawagan po namin ng tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po, tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawag yung FRA. Opo. Yes po, Your Honor. So ilang araw yung from the time na tinatawagan nyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan nyo ng FRA? Same day po, Your Honor. Nandito po sa text Okay, same day. messages. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yon kasi sabi po niya, don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask?
Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo. Utu-utu kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot. At she's fine. Doon pa lang dapat meron ka ng, kumbaga, red, ano yun? Alarm. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO natin. Diba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Meron po ba tayong kasi dito kayo, di ba, local? O mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami isang working din namin makontak. Baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities na kumustahin, papuntahin sa police. Did you do that? Or you did not? Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%, siyempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila, di ba? Taga Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So, kung hindi mo na makontak yung employer at yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. Naagapan na pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Dito nakita ko, maliwanag kapabayan. Although, okay, sabihin na natin, for the sake of argument, totoo ang mga sinasabi mo. Kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record. You did your best, sabi pa nung kanta, but your best wasn't good enough na para maagapan yung pagkamatay ng ating OFW. So continue po, ma'am. So what happened after na sabi ng FRA ibabalik, komportable na po kayo? Kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po, ang sabi po ni FRA, yun nga daw po, ibabalik po. Tapos po, nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik. Kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And When was this? What date? That was July 18 po. July 18. Opo. June 16, na-deploy, and then sometime first week of July, hindi na makontak. So, kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer saka sa worker. Anong date? July 1 po. July 1. Opo. Yun po yung nakareceive kami ng message through stranger kay Miss Joanna Katipon po. Anong sabi po ng stranger? Sabi po niya, hindi po nag-online si Ma'am Jeline. So, July 1, ma'am, anong pangalan niyo po ulit? Please identify yourself. Leanis Falcone po. Leanis, Ma'am Leanis. July 1 up to July, you have 18 days before her death, July 19. Now, it could have been avoided. You have 18 days. That's more than 2 weeks. Diba? So, nung July 18, saka talaga kayo nag-boost ng effort nyo para alamin kung ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po, meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makontak. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang inyong suspension? You're planning to do that, right?
Tama? Yes po, Your Honor. At inaasahan mo na balang araw, siguro a few days, I would like to recognize the presence of, thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato. So, yan ang sinabi ko kanina. Your application na para ma-lift ang iyong suspension may be granted. And, again, mangyari ulit tong kapabayaan. Yun eh. Dapat may maparusahan. Namultahan ka ba? Dahil dito, wala no? Piso, multang piso dahil dito sa kapabayaan. May multa? Wala, suspension na ano po? Eh di, hindi ka nasaktan, walang multa ni singkong duling, and then there's that big possibility na malilift yung suspension, happy days. Again, para sa inyo. Yun yung sinasabi ko, DMW. Anyway, kami rito sa Senado, we will pass legislation na hindi na mangyari yan. So, kailan po kayo magbubukas ulit? Huwag niyo po tingnan ng DMW. Okay, tumingin doon. Saan kayo tumingin? Parang humingi ka ng approval sa kanila. Na under oath, na pass, ano ba to? Under oath? Ay, gawin natin muna. Sorry. May I request the agencies and Ms. Winnie and Mr. Benedict and company to please stand for the swearing of oath. No. Tayo lang po tayo po. Pati rin po yung mga iba pong OFW complainants po. And Ms. Jocelyn Nanes, please. And Ms. Winnie Joy, please. Do you swear to tell the truth? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. You may sit down now. Thank you, Committee Secretary. Now, Ma'am Leonise, so kailan kayo magbubukas ulit? Kailan malilift yung inyong suspension? Meron na ba kayong nakuwang notice from DMW na we will lift your suspension. Don't worry. No worries. It will be lifted. Chill ka lang muna dyan. May ganun ba? Wala po, Your Honor. So kailan kayo magbubukas? Yung tansya mo lang. Hindi ko pa po masabi, Your Honor. Pero may pag-asa, malaking pag-asa magbubukas ka ulit, tama? Anyway, I know you can't answer it because nahiya ka. Ako na mismo sasagot. Malaking posibilidad na ikaw ay magbubukas muli. At kung hindi ka man magbubukas o kung ikaw man ay kansilado na yung license, magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin nasa likod. Yun po yun eh. Now, I'd like to acknowledge Jeline's husband. Online na. Ayun, yung husband. Okay, nandito ba si Jeriel? Online? Ay, dyan si Jeriel. Jeriel. Sir, dito po kayo, sir. Oh, sige. Gusto niya dyan. Ipa-out muna natin. Comsec, please.
Mr. Joriel, maaari pong tumayo po muna tayo para po makapag-oath po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you po. Sir Jeriel, kailan po na wala ng komunikasyon sa pagitan niyo at ni Mrs.? June 16 po siya na-deployed. June 28 po. Di na po siya nag-online, di ko na po siya na-contact. Okay. Nung siya po ay ma-deploy noong June 16, kailan po yung unang communication ninyo? Dalawa. Nung alis po yun, tapos pagdating po doon hanggang nung June 28 po, nakakontak ko pa po siya. Tas Okay, so dumating siya June 16 din. June 17, nakausap niyo po siya. Anong sabi niya po? Nandito na ako, okay ako, etc. Ganon? O meron agad siyang problema nung pagkarating, meron siyang sinabi sa inyo? Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Okay. Anong araw po yon since pagdating niya ng Saudi, kaya niya sinabi kinuha yung kanyang passport? Nung June 25 po. June 25. Okay. Prior to June 25, meron pa ho ba siya mga nasabi, mga reklamo, hinaing? Yun doon lang po sa anak po nung employer niya. Anak ng employer. Hindi raw po niya kasundo. Bakit niya hindi po kasundo yung anak ng kanyang employer, sir? Kasi po pagka ano po siya, yung naghihiram daw po ng baso na magkakabilan daw po siya. Sir, pakilapit sa microphone. Sir, pwede mo alisin yung face mask mo. Total, lahat naman tayo rito nakaano na, di ba? Sige. Sige, sir. Hindi, mga resource person, parang discrimination naman. Yung iba, hindi naka-face mask. Pinag-face mask nyo ba itong silang dalawa? Inutusan nyo? Hindi dapat. Pantay-pantay dapat, porket grabe naman yung mga nakabarong, naka-Amerikana, hindi naka-face mask, tapos itong mga naka-t-shirt, pina-face mask nyo. Ano ba? Committee Sec, kagagawan mo ba ito? Next time, walang discrimination dito, ha? Thank you. Sir, sorry po, Sir Jeriel. Sir Jeriel, hindi niya kasundo yung anak ng kanyang amo. Bakit niya po nasabi ulit yun, sir? Kasi nung time daw po na nagkakape siya, yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung... baso po. Kaya sabi po niya, masama raw po ugali ng yung mga bata. Ano po, yung baso na iniinuman niya ng kape, hinagis? At bakit daw po ginawa yon? Yun nga po, hindi ko po Lalaki o babae po yung anak na amo? babae po. Si Ma'am Winnie, sister din. Ma'am Winnie, nakausap niyo rin po yung kapatid niyo. Pakilapit po sa mikropono, ma'am. Hindi po. Pero nagsabi po siya. Lapit po sa mikropono, ma'am. Nagsabi po siya sa amin. Ah, Nagpunta po ako nung... Pakilapit nga yung mikropono, please. Paki-assist. Pakilapit. Ilapit mo. Lapit mo sa kanya. Yan. Sige pa, kundi pa, para hindi siya nakaganon. Ilapit. Pati yung sa kay sir. Pakilapit mo, pakilapit, please. Yan. Yung mic. Yan. Yan, okay. Thank you. Yes, Ma'am Winnie. Nagpunta po ako nung sa agency po. Kasi po pintawagan po namin yung ate po namin doon sa amo po. Ayaw po ipakausap sa amin po yung amo niya. Ay nung ate ko po, yung amo nga po niya. Sabi po nung amo po ng ate ko, kung gusto daw po namin makausap yung ate ko, pumunta daw po kami ng agency. Tapos nagbanta pa nga po yung employer po niya na kapag nangialam pa daw po, magpapatawag po siya ng pulis doon po sa tumawag sa kanya. Sinabi po ng amo yon. Sino po sa amo? Lalaking amo, babaeng amo? Babae po. Kasi daw po yung amo po niyang babae, hiwalay daw po yun sa sa unang asawa. Tapos po may
pangalawang asawa daw po yung Okay, so yung pagbabanta na yon na binitiwan sa inyo ng amo, ng sister ninyo, ipinarating niyo po yan sa agency? Opo, yun po yung sinabi ko po sa agency. At sino po nakausap niyo doon? Yung Kay po. Kay. Opo. Okay. Anong sabi po ni Kay nung ipinarating niyo po yung impormasyon na yon? Sinabi ko po na ano po, kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po, hindi nga po siya okay dun sa mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko, minamasama po nung bata. Sabi po nila na anong muang po nung bata, yung ate mo yung may isip, siya po yung mag-adjust. Tapos sabi ko nga po sa kanila, yun nga po yung ate ko nga po yung may isip, kung isumbong po nung bata na sinasaktan po siya nung ate ko kahit hindi naman po. Okay. Miss Janice, so meron ka empleyadong pangangalang Kay. Yes po, Your Honor. Nandito ba si Kay? Dalawa po silang, wala po rito, Your Honor. Dalawa po silang welfare. Si Miss Menchi po yung isa. Hindi, yung si Kay lang gusto makausap sana dahil yun yung nakausap ni Ma'am Winnie. Your Honor, pwede po ba nating tawagan? Wala po siya Well, sige po, tawagan natin. So ano pong reaksyon niyo doon, ma'am? Yung ginawa ng inyong tauhan? Ay, nanghingi po ako ng dispensa kay Ma'am Winnie sa hindi magandang sagot ng welfare na si Miss Kay. Hayaan mo, Ma'am Winnie, bibigyan ko siya ng disciplinary action. Ikaw nga, dinisiplina ng suspended ka na. So magdidisiplina ang isang nadisiplina. So ang gagawin natin. Anyway, that's the reason time and time again sa mga MWO natin, Yusek Olalia, Secretary Hans, Admin Arnel, paulit-ulit kong sinasabi na dapat pagdating ng ating worker, merong tumatawag, kumusta ka na dyan? Ayun, yung mister. Nung tumawag, nagreklamo na agad. Few days later, nagreklamo na. Yan sinasabi ko, a week after, dapat nakaprogram na yon. Meron tayong isang computer system na after 1 week, itong OFW natin si Miss Jeline Arguzon due for a phone call. Maski phone call lang. Kumusta ka dyan, Ma'am Jeline? I'm okay. Good. Pag hindi na makontak, red flag yun. Pag sinabi ng worker, nako, hirap dito, hindi ko kaya, etc., etc., magpupunta tayo ngayon na mga tauhan natin. So, Ma'am Winnie, ano pong sumunod nangyari? Sabi ko po, gusto ko pong makausap po yung ate ko po. Ngayon po, gusto ko po siyang makausap. Gusto ko pong alamin kung okay lang po siya doon, kung ano pong sitwasyon niya doon. Sinabi ko po yun sa kanila. Nang sabi po nila sa akin, 10 p.m. daw po sa Saudi. Alas 9 po ako nagpunta doon, alas 9 po ng umaga. Sabi po nila, hindi daw po nila makakausap kasi 10 p.m. daw po sa Saudi. Kasi daw po, pag tinawagan lang daw po nila yung employer po doon, baka daw po pagalitan lang daw po sila. 5 p.m. pa daw po nila makakausap yung employer daw po ng ate ko. Okay. Tumawag ka rin ba sa mga kinaukulan natin, sa mga taga-gobyerno, tungkol sa hinaing ng iyong kapatid? Ano po, July 19 po nagpunta po ako ng OWA. Kasi po hindi po sila nagre-reply po sa mga text ko po. Sino po ang nakausap niyo noong July 19 sa OWA? Hindi ko po natanong yung pangalan niya, yung sa ano po, yung babae po doon sa OWA. Saan doon sa OWA, saang departamento, saang desk? Sa may second floor po yun eh. Second floor. Opo. Most likely baka sa complaint desk. Opo. At ano pong sabi nung nakausap mo? Yun po, sinabi ko po sa agency na hindi nga po nila ina-actionan yung gusto ko pong mangyari. Kasi po, ang gusto ko lang naman po mangyari, makausap lang po yung ate ko kung okay lang po siya doon. Yun po, sinabi ko po sa kanila. Tapos ang sabi po sa akin ng OWA, ano po, pa daw po niya, isesend pa daw po niya sa Polo agency daw, ay Polo po yung
hinaing ko daw po. At ano pong sabi nyo? Sabi ko po, hindi po ba pwedeng makausap ngayon? Kakausapin lang po naman kung pwede po. Pero sabi po nila hindi daw po matatawagan. So July 19, sabi Opo. na pumunta ka dun sa OWA. Bumalik ka pa ulit sa OWA after that? Ano na po, July 22 na po. Pero nung July 19 po, nag-message po sa akin July 19 po, pagkatapos ko pong makapunta po ng OWA, nag-message po sa akin yung agency na sabi daw po nila, ibabalik na daw po yung ate ko sa agency po sa Saudi. Okay. Tapos yun po, parang nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib kasi nga po ibabalik na. Tapos nag-update po ulit ako ng Sunday. Nag-chat po ulit ako sa kanila na kung nasa agency na po ba yung ate ko. Sabi po nila mag-update daw po sila ng umaga, Monday po. Tapos po, nag-message po sa akin yung agency, sabi po nila, hiningi po yung number ko, tapos tumawag po sa akin na, yun nga po, sabi po patay na daw po yung ate ko. Oh, okay. Sabi niyo po, July 19 pumunta kayo and then July 20, unang pumunta sa OWA and then bumalik ka July 22. Opo. Ito na po yung kinikwento nyo na sabi mababalik na yung kapatid nyo kaya Opo. naging kampante na kayo. Opo. Ang masaklap pa, yung sumunod na insidente niyan, wala na yung sister nyo. Opo. Since nandito yung mga taga-OWA, Mr. Ignacio, anong reaksyon nyo doon? Yung pagpunta niya sa OWA at hindi definite yung binigay na rason. At nasabi na pala sa inyo na kinuha ang passport. Mr. Chair, Senator, that's why when they inform OWA on July 19 about their case, kaya po nakakilos tayo, natawagan kagad yung agency at kasi nga ho medyo may kalayuan yung lugar, yung Ulmuj. Kaya po tayo, nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kagad yung si agency sa kanila. So that was the action taken because yun po yung aming susunod talagang hakbang kapag kami ay nabigyan ng information. Agad-agad natawagan na yung JEDA and the agency. And yun po yung mga hakbang na nagawa. Yung pong pagkuha ng passport, pag-confiscate ng passport upon arrival ng mga employer, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatango kay Yusek. Okay. Ba't nangyari pa rin? Yusek Olalia. Good morning po, Mr. Chairman, sa mga colleagues at sa lahat po na naririto. Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Unang-una, nakalagay po sa Bilateral Labor Agreement. Number 2, nakalagay po doon sa Standard Employment Contract. At number 3, kasama po yun sa monitoring. Kapag ka kinuha ang pasaporte ng isang OFW, very significant po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché, at yung labor attaché pupuntahan yung employer at sasabihing ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin. In this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport, sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employed, sinabing bawal yan. Isolate nyo yan or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Did we do that, sir? Una po, Mr. Chair, wala pong report na nakarating sa DMW through the OMS na nai-report ang agency na kinumpiska yung pasaporte po ng ating OFW. Kung nakarating po yun sa aming OMS na tinatawag, yung OFW Workers Monitoring System, agad-agad po yung i-refer sa labor attaché at gagawa po ng paraan. Yun nga po, Yusek Olalia, wala ba kayong monitoring mechanism na sinasabi kong parang siramplaka na ako rito na pagdating ng OFW natin, pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag not on that same day, maybe a week after,
na para tanungin, kumusta po kayo dyan, ma'am? Kumusta ang accommodation? Kumusta ang pagkain? Nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Etc. Meron po bang gumagawa ng ganon sa atin? Mr. Chair, ang una pong obligasyon ng isang agency kapag nag-deploy ay gagawa po siya ng OM case in the name of that OFW. Kapag rating po niya, immediately that is significant report po. Dapat po kukumustahin ng agency kung nakarating yung OFW doon sa bansang pupuntahan niya at kung siya ba ay sinundo ng employer at sasabihin din po ng OFW sa agency through the monitoring system natin na okay yung kalagayan niya. Lahat po yun ay nakasulat sa isang electronic report. Lahat po yun. At yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po. More often than not, hindi ginagawa nga po. Kaya mismo nagsabi. So, ano po yung ating solusyon na para magawa talaga ng agency? Suspension, sabi ko, nakakasawa ng suspension. Kasi sa suspension, baka matutuwa pa itong agency. Kasi ni Singkunduling, walang multa. At malilift yung suspension later on. Ano nga po ang pwedeng gawin natin na para maobliga itong agency gawin yung narapat? Pwedeng pakipatay niyan, please. Comsec, kanina pa yan eh. Sino ba yung meron dyan, nagtutunog yung video? I'm sorry. Go ahead po. Mr. Chair, bilang administrative remedy po, unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Dahil hindi po siya sumunod doon sa patakaran na maliwanag po sa rules ng ating OMS na tinatawag. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation. Dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OFW. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Sa recruitment violation po, maaari po siyang makansela kung katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po sa ating Cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo. Gamit ang ibang pangalan. Wala pa rin. So anong klaseng pong monitoring system meron kayo para doon sa OMS? Yeah. Mr. Chair, yun pong kanselado ang isang agency, hindi lamang po yun yung ahensya ang wala ng karapatang magbukas, kundi pati po yung officers at lahat po ng members ng board niya, kung ito ay isang korporasyon, ay mapupunta sa tinatawag na derogatory list at sila po ay forever na hindi na po makakapag-apply ng lisensya. At yun po ay pinatutupad po natin. Tama po, sir. I agree with you. Again, ang gagawin lang ng agency, forever, hindi na sila makapag-apply, etc. Mag-a-apply nga lang po ng another agency using different name, using different people doon sa incorporators, mga incorporators nila, but run by the same people na naging palpak. Dapat po, sa susunod, meron ka inspection doon sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking? And at least physical na pinupuntahan, uy, ikaw pa rin yung sa nasuspindi ba't ka nandito pa? Ba't nagbukas ka naman ulit? Yun yung sinasabi ko po, Yusek. Opo, napakahigpit po natin, Mr. Chair, pagdating po sa pag-a-apply ng lisensya at wala pa pong 10% ang kabuuan na ating pinapasa at ang una pong lisensya na matatanggap po nila kapag sila po ay naging qualified ay yung tinatawag pong provisional license. Hindi po agad regular license ay binibigay po natin sa lahat po ng ahensya na nag-a-apply. Ang ibig po sabihin ng provisional, magiging regular ka lamang kung ang ahensya mo ay walang recruitment violation. Kapag ikaw ay humarap sa kahit sa isang recruitment violation, hindi po pwedeng maging regular. Immediately, denied po ang iyong lisensya kahit na wala kang kasalanan. Okay. Cause of death unknown. Tatangkampin ba natin to? Itong unknown cause of death?
Pumunta ba tayo doon sa ospital? Although meron tayong record dito, I don't know if this is legit, tong dokumentong ito. If this is genuine. Sabi, cause of death normal from the hospital death notification form. Ngayon, nagawa natin autopsy dito, right? Okay. Ano pong sabi sa autopsy? Sino pwede sumagot? Sa OWA? Sir, I'd like to, if I may ask the permission of the chairman, I'd like to give you a rundown of the timeline mula po nung kayong tumawag sa amin. Una po, as I verbally submitted to you, sir, nung sa Umluj kasi, nahalata namin, baka ho kasi sa mga ganyan sitwasyon, magkakilala yung police authorities at saka yung pamilya. So what we did is we move the request to the regional head, the governor, which is all the way to Tabuk. Kasi nga po, hindi natin tinanggap yung kanilang report na ito po ay natural causes. So we moved to Tabuk and have the governor issued an order for have a police investigation which will prompt the autopsy. Now, the autopsy is being conducted and we shall be waiting for the result. But yun nga po, Mr. Chair, the result from the investigation ordered by the governor from Tabuk, ganun din po ang lumalabas. So what is the next step to be taken? Let me interrupt, Mr. Ignacio. So, from the information I received, si Jeline ay kinuha ng pulis ng Saudi sa bahay ng kanyang amo at yun ang nagatid papunta sa ospital. Wala ba tayong makuhang police report? Siyempre, yung mga pulis, magbablatter yun. Kung anong reason ba't sila tinawagan at ano sa kanilang tansya ang nangyari. At pagdating sa ospital, ano mga sumunod na pangyari? Yun po yung aming sinubmit, Mr. Chair. That's why we opted to have a second investigation conducted and ordered by the governor. And now, ngayon po, meron na po kami order na iuwi na namin so we can have another autopsy here so we can really get to the bottom of this. Okay. And if I may go back to your inquiry about monitoring, if I may, Mr. Chair, yung pong last time nyo kami in order, we worked with the DICT and also with the DMW. Pagdating po dito sa apps ito, real-time po, we can identify the exact location of the OFWs. The only link missing is our link with the DMW and the agencies, which we've invited them, na kasi ho, kailangan i-submit nila sa amin yung kung sino ho yung dineploy nila. And we're working very closely with the Secretary Hans and DMW para ho ma-implement namin to. Mabibigyan, if you can give us time, pupunta ko kami sa office niyo para ma-demonstrate namin to. Real time mo, Mr. Senator, Chairman, ma-identify yun natin. We work together with the DICT. And, Okay, there's thank you. an application called OFW Pass. Hindi po yun. Iba po ito, yung sa amin. Yung sa monitoring ng... Opo, monitoring, iba po. Na, is that DMW? Opo, yung pong OFW pass is supposed to make the OEC issuance easier. Tugon na rin po sa nabanggit nyo kanina, Mr. Senator. Meron ho... Is this the same as the super app? Sen, yung pong super app sa DICT side, combining all the government agencies under one app. Ngayon, yung binabanggit ni Admin Arnel is on the welfare monitoring side. Totoo po yun. We are... Hindi, kasi what I'm after is yung nakalagay sa computer system, lahat ng OFW na pupunta sa isang bansa na deploy doon, and then nakaprogram na yon after she arrives, a week later, somebody will call her.
Mr. Senator, Yun ang yun, gusto yun ko. po yung dinidescribe ni Admin Arnel at yun pong sinasagawa natin ngayon. So why is it it's not happening? Sa ngayon po, Mr. Senator, as explained by Yusek Bernard, what we have is also an electronic system, pero it is a system that requires the recruitment agencies to report to us the well-being of OFWs. Kaya sabi ni Yusek Bernard, ay kapag dating pa lang, may reporting. Ang kakulangan po sa kaso na ito kay Jeline ay July 1 pa lamang na dinig ko at may July 5 on record, may dokumento, alam na nila na hinahanap na siya at hindi na iulat doon sa electronic system. May tumatanaw po noon, meron akong manual dito, Mr. Senator. May tumatanaw po noon sa office sa end natin at may nagre-report at nasa scan natin, alam natin kung ano yung ulat. Pero having said that, tama po kayo, Mr. Senator, we can take this a step further. Yung sinasabi ni Administrator Arnel, we are working with the DICT on the application. OWA Mobile, kung tawagin. Is it tama? Alam nito? Ilo-launch pa lang ho namin. The only missing, Mr. Chair, is the link that we need because we do not have the information as to the details of the deployment. So yun lang po yung kailangan namin. In fact, inimbita ko ang ating mga owners ng agencies and DMW na i-link po kami. Now, once the link is established, magagawa po namin yung automatic na tatawag because napakaganda po nung So dinevelop bakit na link. hindi na-establish yung link? Yun, yun na lang po. Ano ang missing link? Sino missing link dito? Inimbita ko ho sila eh. But wala naman ho kasi kung authority. DICT? Mr. Chair, Yes. Yusek Dave Anong po. opinion niyo po dito? Yusek David Almirol Jr. Yes, we launched the eGov Super App like the Singapore SingPass, Mr. Chair, to unify government services. So there's a button po in the app na OFW. So once you click this can compile separately yung mga services po ng DMW, OWA, and other agencies. So we developed a system called Data Exchange Platform, Mr. Chair, without them sharing information, but they can talk to each other. So the system is also powered by the eGov AI, Mr. Chair, for the deface to solve also the scamming, yung nahahack na mga OFW accounts. So these are the solutions, Mr. Chair, and we're working closely with OWA and DMW, Mr. Chair. On the link, Mr. Chair, mabilis na po yung linking. If you allow the ICT po, Mr. Chair, to assist on the linking, we can make that happen, Mr. Chair. Thank you. Okay. So when is it going to happen? We can conduct a technical working group meeting with the agency, Mr. Chair, and then I will head that myself, Mr. Chair, to make sure that it will happen. So, sino ang pwede makausap dito? Si Miss Raquel? Is that you? Are they pointing out to you? Hindi, kasi ang gusto ko talaga, yun lang palang iniintay at yun yung missing link na kapag nangyari na yon, na i-connect na yon, so, yung gusto kong mangyari, na palagi ko paulit-ulit sinasabi rito, a week after sa deployment ng ating OFW, may tatawag sa kanya para mangmusta. Kung nangyari lang sana ito doon sa kaso ni Ma'am Jeline, baka buhay pa siya. Yung pagsabi pa lang niya na kinuha yung passport ko, yung kape ng aking, ininom kong kape, hinahagis ng aking amo, pinuntahan agad ng ating mga tauhan sa MWO. Pinull out. O buhay pa sana siya ngayon. Malamang. Ano po sa palagay niyo, Ma'am Raquel? Good morning, Your Honor, and our officials and my colleagues also. PASEI is in support of the link, and we will be working together with OWA and the MW, and we support that program. It's a new one because right now we are doing the OMS. This is Kayo the po yung monitoring. Philippine Association Service Exporters. Yes po. Okay, ano po yung papel na ginagampanan nyo? Kami po yung association ng mga employment agencies. One of the associations. One and of the the oldest associations. association. But there are others. Yes, there are other associations. Isa lang po kami sa association. Oh, wala ba yung pinaka
association ng association, ibig sabihin, kasi may kung isa lamang kayo, the different association would have different procedures, different protocol. Usually po, we work together with the different associations. So, sino pinakamalaking association? Kayo? Kami po, Pasay. And the oldest. We are 44 And the years oldest. already. Okay, so you are working closely now with DMW Yes and OWA po. Yes and po. the DICT. Yes po. So, kailan po ma-implement yon sa palagay ninyo, yung magkakaroon na ng proper monitoring mechanism between the agency and the side of the Philippine government, particularly OWA and DMW? With that, Your Honor, we will closely work together as soon as possible. Yung Mr. implementation. Senator. Mr. Senator. Go ahead, Yusek Almirol. Mr. Senator. Mr. Chair, on the technical note, hindi na po kailangan ng link, Mr. Chair. This is, for me, as a technical person, hindi po kailangan mag-link po ang mga agencies. The OWA system, bibigyan lang po ng access po ang mga agencies. So let me tell a story, Mr. Chair. Example, ako po ay OFW. I was an OFW also before for 3 years, and I know the hurdle. In fact, this is very timely. In fact, I was illegally recruited, and I was a janitor for 2 years, Mr. Chair. Sa Middle East, because of that illegal recruitment. This was the worst time of my life as well, Mr. Chair. That's why I know this. This is very timely, Mr. Chair. If I'm an OFW, pag nag-report po ako at nasa Saudi Arabia ako, example, real-time po yung system ni OWA na makikita. There's a screen na nagbi-blink po worldwide yung OFW. So kung yung agency na po yon ay siya ang nireport, ma-access naman po yung agency yung sa kanya lang, yung mga na-recruit lang niya. So it's a system